Ganun din. Parang ganun lang Pwede din. mo on-screen po. Pare-pare. Kaya gusto ko online eh, kasi napapalaki natin. Kaya Dok, lang, online na. I have to come. Dok, online na. DVD Okay. na lang tayo. Oo, ano. Kasi Dok, yung section C. di ba? Online gusto ko. Pero nandito. Okay. Opo. Sila ko. Kasi Pwede naman yun. It is possible actually. Kasi kung gagawa rin siya ng recording bar system, dapat sabay- Para sabay po na. sa lahat na siya. For everyone na po. Sabay na kami lahat. Oo, Dok, di ba kaya? Yung sisend na lang po yung YouTube. Hindi na lang tayo. Diretso na natin. Okay, so one of the medication which are used for the management of glaucoma will be those drug acting on the autonomic nervous system. Do you still remember your autonomic nervous system? Do you still remember your discussion on the drug acting on the autonomic nervous system? Ask it. Dok, Sakto lang. Kasi hindi ka na ulitin to ha. Okay, sympathetic. so I'll try to speak up. Speak up of what you have discussed. Gawa ko ng isang PowerPoint. Lapit daw. Nabubuhan. Labo na sa laman. Mas na pa. Okay, so we divide now the autonomic nervous system, if you can still remember, into two. You have here now the sympathetic. Para. Nawala Dok. Yeah. Okay, so we have the sympathetic, or another term for sympathetic, we call it as the Adrenergic. adrenergic. Diba? We call it as the adrenergic nervous system. And then the other one, we have here now this, Para Para sympathetic. the sympathetic. opposite. Okay, will be the para. Okay, we have the parasympathetic, or another term for parasympathetic, we call it as the cholinergic. Diba? We call it as the cholinergic nervous system. So, an S. Okay. Nangyari. Nabura ata Dok. Yeah. Okay. So, pertaining now to the effect, sa pupil ha, sa pupil. Pertaining to the effect, kukunin ko yung first letter here, consonant. And that is letter T. Oh. So, the effect on the pupil is dilation. Diba? So, it will try to dilate now the pupil. That will be the effect of sympathetic. So, kapag pumunta kayo na madilim, diba? Sympathetic yon. Nagdadilate yung pupil. Okay? So, the effect will be now the mydriasis. So, the other one, we have here now this parasympathetic. So, I'll try to get the other term for parasympathetic, and that is the cholinergic. So, I'll try to get the first consonant here. That will be letter C. So, letter C, ano yung effects of pupil? It will try to constrict. Diba? It will try to constrict now the pupils. Okay? So, that will be now the meiosis. Meiosis, meiosis yung effect. Okay, now, so we will be talking of drug acting on the autonomic nervous system. So we will try to divide now those drugs which are agonists. Agonist so kung agonist yung gamot, then we call it as sympathomimetic. Diba? Sympathomimetic, or we call it as the adrenergic. Okay, the adrenergic drug or medication. Okay, so when you see the word mimetic, mimetic ibig sabihin ng mimetic, it will try to mimic the effect. Okay, it will try to mimic the effect of our neurotransmitter. And what is the neurotransmitter of our sympathetic? Adrenaline.
Anong neurotransmitter ng sympathetic natin? Acetylcholine. So, NE na lang ha, NT rather. Diba? Okay, so the neurotransmitter of sympathetic, Epinephrine? that will be now the Norepinephrine. Diba? We have the norepinephrine. Yung acetylcholine sa ano, Okay, we have the cholinergic. Kaya choline. Acetylcholine daw. Sa cholinergic. Kasi cholinergic. Mm. Diba norepinephrine is also Okay, so we have the Kaya adrenergic. norepinephrine. Mm. Okay, so we have here now the NE. Okay. The sorry. Norcubes. Okay, the norepinephrine. Sorry. And this will interact. Okay, this will try to interact. Okay, with the receptor. It will try to interact with the specific receptor. And what will be the specific receptor of our norepinephrine? So you have here now the alpha. Diba? So you have the alpha receptor, and the other one we have here now this beta receptor. Do you still remember? Okay? So the alpha are actually made up of subtype. You have the alpha 1, you have the alpha 1, and the other one we have here now the alpha 2. Alpha 1, alpha 2. And then for the beta, tatlo yung beta. So you have the beta 1, you have the beta 2, and the other one we have the beta 3 receptor. Okay? So, kung sinabi mong sympathomimetic agent, it will try to mimic the effect of norepinephrine. So instead of the norepinephrine that will interact with the receptor, yung gamot. Okay, yung gamot ang pupunta dun sa receptor. Do you understand? Example of your medication that belongs now to your DPA. Example example natin dito, that will be your 2.5%, di ba, phenylephrine. Just remember your 2.5% phenylephrine. Yes. Okay, it's one of your DPA. And this is mydriatic. Okay, it's supposed to be mydriatic because this is sympathomimetic agent. Okay, pagdating natin sa discussion sooner or later, okay, this phenylephrine is specific for alpha 1 lang. Alpha 1 lang siya. Okay, so this will interact only. Okay, this will interact only, okay, at the alpha 1 receptor. So hindi siya pupunta sa alpha 2. So only alpha 1. So selective. Diba pag sinabi natin ganon, selective. Kasi pag sinabi mong non-selective, it can interact with the alpha, it can interact with beta receptor. So this is a selective, diba? Alpha 1 agonist. Alpha 1 this is alpha 1 agonist. Okay. So next one. Okay, next one, after the sympathomimetic agent, meron din tayong antagonist. Diba? So letter B, we have here now this ang word naman ngayon is lytic. The word will be lytic. So lysis, baliktad yon, di-dissolve mo. Okay, so baliktad. Diba yung magiging effect? So we have here now the sympatholytic. Another term for sympatholytic. Okay, sympatholytic agents. Okay, and that will be now the anti. Okay, we have the anti-adrenergic. We have the anti-adrenergic agents. Anti-adrenergic agent. So mamaya yan. Ano yung anti-adrenergic agent natin? So i-antagonize niya yung dalawang receptor. Pwede niyang i-antagonize yung alpha, pwede niyang i-antagonize yung beta receptor. So magiging baliktad, okay, yung effect. So atin natin ngayon, we have here now this sympatholytic agent. So yung sympathomimetic agent natin, are those drug, lagay natin dito, okay, that those drug will be acting on selective, lagay natin. So this will be divided into selective sympathomimetic agent. So pag sinabi natin selective, okay, this will interact either
with alpha or beta receptor. Alpha or beta receptor. Selective yan. So, pwede siya sa alpha, okay, or pwede siya sa beta. So, hindi siya pwedeng pumunta sa beta receptor kung alpha siya. Okay? Natandaan niyo yung lock and key principle natin? Yes. Just remember the lock and key. Yes. Yun sa basic pharma natin. Diba? Yung gamot or yung chemicals will interact with a specific receptor site. So, selective ito. Diba? Mamimili siya kung alpha or beta receptor yung pupuntahan niya. So, the other one, we have here now the non-selective. So, pag sinabi mong non-selective, it will interact, interact, okay, to alpha, okay, alpha and beta receptor. Okay? So, pwede sa alpha, pwede sa beta receptor. Do you understand? So, that is non-selective na sinasabi. So, mamaya, okay, yung gamot na yon. Okay, binigay ko lang muna yung ano nyo, yung gamot nyo. That belongs now to the DPA. So, the other one, okay, so the other one, we have here now this parasympatholitic. Okay, so we have the sympatholytic agent dito. Sympatholytic ha, so anong iba-block? Anong iba-block niya? Kung ano yung receptor. Diba? Kaya mahahati siya ngayon into alpha. Okay, we have the alpha blocker. Okay, we have here now these alpha blockers. Iba-block lang niya yung alpha. Okay, or iba-block niya ngayon yung beta. Okay, so we have here now these beta blockers. Okay, and most of the beta blockers, doon papasok yung gamot natin. Okay, most of the beta blockers, they usually end in olol. They usually end in olol. So example ng olol dito na for glaucoma. That will be now the timolol, diba? And the other one, we have here now the betaxolol. O, diba? Ang dulo is olol. Okay? Meron pa yung oral, metoprolol. Ewan ko narinig niyo yung metoprolol. Antihypertensive. Diba yung metoprolol? Pinakamura yun na antihypertensive agent. Kasi pag may memorize ng gamot, meron silang mga commonality. Meron mga commonality, yun lang ang memorize niyo. Para malaman nyo kung nasaan yung medication. Okay? So after now this, yan, okay? Punta tayo sa another slide. Punta naman tayo sa para. Okay. Para maliit. Okay. So we have here now the parasympathetic. So we will try to divide. Okay, we will try to divide now this parasympathetic. Pero ano pala muna yung effect? I'm sorry. Ano muna yung effect dito sa pupil? Baliktarin mo. Baliktarin ha, kapag mimetic, the pupil will dilate. Kapag lytic, then the pupil will constrict. Baliktad ha, baliktad yung magiging effect. Okay? Tapos pagdating dito ngayon sa parasympathetic, so pareho din dito. Okay, this time our neurotransmitter, the neurotransmitter here, anong neurotransmitter ng parasympathetic natin? What is the neurotransmitter? Acetylcholine, di ba? So the neurotransmitter will be now the acetylcholine. So lagay natin will be ACH.
okay, will be now this acetylcholine. And what will be now the receptor? Muscarinic and Ano yung receptor na pupuntahan ni acetylcholine? nicotinic at saka muscarinic. What will be the receptors for our acetylcholine? That Nicotinic. is the muscarinic, please remember, and the other one is nicotinic. So you have the nicotinic receptor, and the other one, we have here now this muscarinic receptor. Maraming muscarinic. Yung muscarinic receptor, may subtype. Lima yun. Okay, subtype 1, 2, 3, 4, 5. So sa mata, ano lang, 3. Kasi yun ang focus natin eh. So sa mata will be only muscarinic 3. Okay? So after that, we have here now this, inakuha na natin yung receptor. So kunin na natin ngayon ito. Okay, kunin ko ngayon ito. Place ko rito. Tsaka ko na nakuha. Kaya natin. Lahat ng dati na pangit. Okay. Kuha lang tayo ng Okay. So this time, para na siya. This time, kunin natin ngayon, we have here now the parasympathomimic. And then, the other one, we have here now this okay, sympatholytic. So, ang code dito, yung word na lytic. Okay, so kapag lytic, baliktad yon. It means these are supposed to be antagonists. The lytic is supposed to be now this antagonist. So, therefore, the other term for adrenergic, parasympathetic, then we call it as cholinergic. So this time, it will be anti-cholinergic agent. Do you understand what I'm talking about? Okay? So anong ibablock niya? Di kung ano yung receptor. Kung ano yung receptor, yun ngayon yung kanyang ibablock. So, lagay natin, we have the nicotinic. Hindi ko pa yan no. So we have the nicotinic blocker, and then we have here now the muscarinic. Okay, we have the muscarinic blocker. So alisin ko ito. Okay, then we have here now this selective also, and then we have the non-selective. So pag selective, it will interact only on anong muscarinic niya. Yun yung pupuntahan niya. Diba? Pag non-selective, then it can interact with, no. We don't have this non-selective. I'm sorry. Okay, we don't have this non-selective. So, alisin ko ito. Yeah. So, ganyan lang. Okay, so you have the blocking agent, that will be nicotinic, and the other one, we have the muscarinic blocker. So, example ng muscarinic blocker natin. DPA nyo. So, ang DPA nyo, that will be the 0.5%. Just remember the tropicamide. And then the other one, we have the 0.5% cyclopentolate. Diba? And what will be the effect of this medication? Baliktad. Pag mimetic, sabi natin, ang pupil magdadilate. Diba? Ang pupil magdadilate. So, pag binigyan, I'm sorry. Conflict po. Saan na tayo? Yes. Parasympathetic na po. This is cholinergic. Parasympathomimetic. So, we call it as the cholinergic. I'm sorry. Okay? So, you get the first consonant, letter C, as I have said, then the pupil will constrict. Diba? The pupil will constrict. Are you following? Yes, boss. Are you following? An example of medication that belongs now to cholinergic drug. That will be now the pilocarpine. Okay. Okay, so the pilocarpine natin will be the reversing agent. Reversing agent natin sa mga mydriatic agent. So kung ang pasyente mayroong angle closure glaucoma, hindi ka pwede mag-dilate ng pupil. Okay? Kaya nung pinatakan kayo yata lahat, di ba, nung gamot,
Pa-check So, na. baka mamaya may glaucoma dyan. Di ba? Hindi nyo alam, tumataas na yung intraocular pressure. Naturo ko ba sa inyo kung paano? Mag-rough estimate being opto, digital palpation. Digital. Okay, so pilocarpine is our reversing agent. Reversing agent to mydriatic. Okay, to any of these mydriatic agent. Okay, so how would I rough estimate? Sorry medyo masakit pa rin yung ano ko eh. Natapilok ba? Sakit. Hanggang ngayon, ano pa rin, 2 weeks na. Sobra eh. Lika. Dito. Okay, so how would you, for the rough estimation before you instill the medication? So, tinuruan kayo ng digital palpation? Hindi. Hindi. Okay? So, ganito yung digital palpation. When you examine patient, dito ka sa when you examine patient on the left eye, you should be on the left side. Okay? Right side, the right side kayo. Di ba nung pasyente? Okay? So, ilalagay ko yung 3 digit ko sa forehead. 2 index finger ko magta-touch dito sa mata. Okay, ng pasyente. So, nakapikit ha, yung pasyente. Pagkatapos, yung remaining na digits mo, ako usually ito eh, yung thumb. Itatama ko rito sa tip ng nose. Okay, ng pasyente. So, paano ko mini-measure? Kasing tigas ba ng noo? Okay? Or kasing fear ng tip ng nose ng pasyente. Okay, so paano yan? Ganyan. Digital palpation. Ayan, okay? So tumatama dito, pero wag naman yung parati nakatama. Kasi magagalit yung pasyente. Okay? So once na natap mo na ito, natap mo na yan, tsaka mo tap siya ngayon, ganun. Oh, sorry. Okay? Kunyari lang. Pero actually, na may measure ko na. Okay? Tapos pupunta ngayon ako dito sa kabila, baliktad naman, okay? Then, palpate ko. Palpate ko ito, tatama uli. Then, tingnan mo ngayon kung sino yung mas malambot. Okay, ikaw. Kasi antok-antok ka, inaantok ka na. Sige, measure mo ngayon. Tapos sabihin mo sa akin, sino papatangan mo, yung kaliwa o yung kanan? Ay, may papata. Digital palpation. Bila. May ano na ako. Sino mas malambot? Left or right? Left? Ta? Okay, sige. Yung lang. Tapos, can I borrow pen light, please? You have pen light? Huwag yung mamahalin, ha? Ako babasag ko na naman. Okay. Hawakan ko ng maigi. Hindi, ito na. Kaya na. Kaya na yung puti. Nakakita yung dito. Ayan. Halika lang po. Okay, so, yung ano natin, yung shadow test. Have you heard of the shadow test? Yes. So, titingnan mo ngayon. Kunyari, matigas. Di ba yung mata niya dito? Dito is supposed to be malambot. So, may iniisip na kayo, baka mataas yung intraocular pressure. Di ba ng pasyente? Okay? So, huwag mong patakan yan. Ito malambot, ito patakan mo. Okay? Pero kunyari, dalawa, ano mo, dadilate mo kasi magpupundoscopy kayo o kaya magsa-cycloplegic refraction kayo, you have to be very, very careful. Di ba? When you instill now this medication. Kasi hindi mo alam kung meron siyang open angle or angle closure type of glaucoma. So, pag may angle closure yan, have you heard of the shadow test? Shadow dito? Yes. Pag malaki yon, ibig sabihin na may angle closure. Di ba yung pasyente? Pag 1 to 2 mm lang yon, because that is the normal, okay, then, normal. Yung kanyang intraocular pressure, hindi, matigas eh. Di ba? So, ibig sabihin nun, baka meron siyang open angle glaucoma, yung pasyente. Do you understand what I'm trying to drive at? Okay? So, kunyari, ito si doktora,
Titingnan mo ngayon, shadow. Lapit. Lapit. Nagawa niyo na ba to? Yes po. Nagawa niyo na ba to? Opo. Ayan, sige. You see that? You see that shadow? Okay. Kita niyo doon? Kita ha, shadow. Ayan. Nakita Yung mo? kulay yung dito. So may timbang Papansin ka area. talaga. Okay, down cornea. Okay? Yeah. You see that shadow? You see the shadow? Yes. Okay? So ilang millimeter yan? Grade 4. Grade 3. Pag Okay, hindi wala naman. na. So mga 2 millimeter siya. Okay, pag malaki yung shadow niya, more than, thank you doctor. Okay, more than 2 millimeter siya, baka mamaya yung pasyente mayroong angle closure glaucoma. Do you understand what I'm talking about? Bago kayo mag-instill, di ba, nung medication. I think na nag-instill kayo, isang mata, pero hindi nyo tiningnan kung ano yung dapat patakan at that time. Eh meron yan tapos Non-dominant estudyante eye po. dito na may glaucoma. Sabi niya, parang yun ang napatakan. Hindi ko alam kung anong section yun. So, dyan to kung tumaas yung kanyang intraocular pressure at that time. So what will be your reversing agent? That will be now the pilocarpine. The reversing agent is pilocarpine. Now, we have color code. Meron tayong color code na sinasabi, yung cap. Okay, so yung pag myotic, kulay green. Okay, kapag mydriatic, kulay red. Kaya pag nag-discuss ako, makikita nyo bakit may iba-ibang kulay. Di ba yung mga gamot, okay, doon sa anti-glaucoma. So, lagay na natin ito ngayon, that the pilocarpine, okay, color code natin will be kulay green. So, lagay ko na siya ngayon is kulay green. And then, our mydriatic agent. Ito yung mydriatic agent natin, kulay red naman siya. That will be now our color code. Lumabas kasi yan, okay, sa board exam. Ang lumabas yung gamot, okay, for glaucoma. Okay? Do you understand our discussion here? Yes. Okay, so, kunin na natin ngayon. So, kunin na natin ngayon yung mga gamot, okay, that will act systemically and locally. Kasi yung pinatak mong gamot, di ba ma-absorb yan? Papunta ng general blood circulation. Okay? So, hinati ko siya ngayon into 2. Hinati ko siya ngayon into 2. The first column will be drug acting on sympathetic. The other column will be drug acting on parasympathetic. Okay? So this time, okay, so puso. So ano ang receptor natin dito sa may puso natin? That is beta 1. Beta 1 na, beta 1 receptor. Okay? So lumabas sa board exam, ano yung effect sa puso? Okay, nung gamot. Bibilis ang tibok ng puso, pagkatapos is lalakas yung pumping ability. So, ang lumabas sa board exam is the word chronotropic and the other one is inotropic effect. So, pag sinabi mong chronicity, yung bilis. Di ba yung chronicity? So, ito sa positive chronotropic, bibilis yung tibok ng puso, tachycardia. Okay, that will be tachycardia. So, the other one is malakas yung pumping ability. So, we are talking of the stroke volume output. Yung labas ng dugo. Di ba? Malakas yung pumping ability. Okay? So, anong effect nun? Positive inotropic effect. So, pag in-stimulate ko ngayon si sympathetic, okay? In-stimulate normally. Yung sympathetic, kailan yon? Umaba kayo doon. Okay? Tapos, umakyat kayo ng mabilis dito. Di ba? Mabilis yung tibok ng puso. Pagkatapos, okay, malakas yung pumping ability. Kunan kita ng blood pressure. Mataas yung blood pressure ng pasyente. Okay? Kaya when you examine your patient from the waiting area,
to the examination room, huwag mo agad examinin yung pasyente. Naglakad yan eh. Di ba? So, bumibilis yung tibok ng puso. Kunan mo ng blood pressure, mataas yan. Yung BP ng pasyente. Eh, hypertensive yung pasyente. I-refract mo ba agad yan nang mataas yung blood pressure ng pasyente? Hindi. Kasi kapag hypertensive, iba ang grado niyan, mas mataas. They are more hyperopic, pero mas mataas yung grado. Pag diabetic, more of myopic. Di ba yung pasyente? Kasi nagsuswell. Di ba yung crystalline lens? Okay, nung pasyente. Bago maging katarata yun. Nagsuswell muna yung crystalline lens. Okay? Kaya huwag yung i-refract. Pabago-bago yung grado ng hypertensive and the other one is diabetic patient. But when you explain it to your patient, maintindihan niya. Diba kasi sinabi mo ito yung mangyayari kapag nirefract kita ngayon na mataas ang sugar mo, mataas ang blood pressure mo. Kung umuo sila, then go. Umuo sila Okay? Babalik yan ngayon, Doc, tama ka. Okay? Nung nag-normal, okay, hindi na ngayon fit. Diba yung grado na binigay. Huwag mong itapon yan. Huwag mong itapon yan kasi magagamit mo ulit yan. Diba? Refract mo ulit. O, di dalawa kita mo. Diba doon sa bahagan? Ganun talaga. Ganun talaga yun. Kailangan lang explain mo. Diba doon sa pasyente. Hindi yung refract lang kayo ng refract, mabilisan, alam niyo naman yun kung saan yun. Okay? Kung saan optical yun. Okay? Business kasi, hindi pwedeng ganon. May personal touch tayo doon sa pasyente. Hindi pwedeng puro business side na. Okay? Okay. Hindi pwede yung 5 minutes o 10 minutes lang tapos na yung refraction mo. Hindi. At least 30 minutes. Okay, dapat matapos ka doon sa pasyente. Kasi gusto nila yon. Gusto nila yon, ina-explain nyo, okay, kung ano yung nakuhang grado. Okay, doon sa pasyente. Kasi yun ang complaint ng mga pasyente, galing dito sa optical na yan, tapos pumunta sa amin, tapos sabi nga doon, mabuti ka pa Doc, na-explain mo. Si Mrs. kasi tinuruan ko si Mrs. Mrs. ko opto. Yung dalawang anak ko opto rin yan. Okay, kaya marunong sila mag-explain. Okay, doon sa pasyente. Okay? Okay. So, kunin naman natin ngayon si parasympathetic. Pahinga ka. Mag-relax ka. Inhale, exhale, inhale, exhale. Pag nag-inhale, exhale ka, yun, mapapansin mo, kumakalma yung puso mo. Bumabagal na yung tibok ng puso, lumihina na yung pumping ability. So what you stimulate is the parasympathetic. So you have decreased chronotropic and decreased inotropic effect. So kunan mo ng BP, mababa na yung BP ng pasyente. Refract mo na yan. Kasi normal na yung BP ng pasyente. Do you understand what I'm talking about? Okay, so another one, we have here now on the blood vessel. So specifically, arterial. Specifically, will be now the arterial. So the blood vessel artery are actually made up of two receptors. You have the alpha 1 and the other one, we have the beta 2. So pag in-stimulate mo si alpha 1, ang effect niyan is mag-constrict. Pag in-stimulate mo si beta 2, ang effect niyan is mag-dilate. So check and balance yun. Okay, yung alpha 1 at saka yung alpha 2. Okay? So sa mata, ano yung may alpha 1 natin? That is the conjunctival blood vessel. Conjunctival, the conjunctival blood vessel. Okay? O namula yung mata ng pasyente. Okay, namula yung mata ng pasyente. Meron siyang conjunctival injection. Magpapata kayo ngayon ng 2.5% phenylephrine. So anong effect nun? Magko-constrict yung blood vessel. So pag nag-constrict yung blood vessel, mamawala yung pamumula. Diba? Nung mata, nung pasyente. Okay, so this is an ocular. Yung ating 2.5% is an ocular decongestive agent. Pag di ba, meron tayo pang-nasal decongestant para mawala yung bara ng ilong mo, sipon. Di ba, meron tayo na. Ano rin yun? Alpha agonist yun. Phenylephrine din yun actually. Okay, yung content nun. Kaya lang, pag ininom mo yung gamot na yan para sa cold, magko-constrict yung blood vessel mo sa katawan. And what will be the systemic after effect? 3 times ininom mo yung gamot.
tataas yung blood pressure. Kasi pag nag-constrict ang blood vessel mo sa buong katawan, okay, pag malamig ang environment, unprotected ang katawan mo, mapapansin mo nagtataasan yung blood pressure ng mga patient. Kaya hindi ako nagbibigay ng mga nasal decongestant. Yung mga BioFlu, may piniliprin yan eh. Okay, tapos inumin mo 3 times a day. Meron kami nung unang-unang pasok sa MCU, yung matanda. Okay, minom siya ng gamot 3 times a day. Hindi niya alam, hypertensive yun. Wala nag-advise sa kanya kasi over-the-counter yung medication eh. Di ba kaya mong bilhin yan without prescription? Okay, tumaas yung BP. Naputokan ng ugat. Okay, dinala sa hospital. Within 48 hours, nag-terminate. Kasi continuous ang bleeding eh. Dahil hindi na-control yung blood pressure ng pasyente. Just to remember the hypertensive crisis natin, ando na siya. More than that, 220. 220 over 120 yung BP niya. Natural pumutok. Di ba yung cerebral artery dyan? Okay? Maintenance yun ha. Kaya kung meron kayong relative na hypertensive, kailangan huwag kalimutan yung gamot. Lifetime yan. Kaya kung ang pasyente is hypertensive, tanungin mo muna kung nakainom yan ng gamot. Di ba yung pasyente? Do you understand what I'm talking about? Yung gamot na iniinom may effect din sa matahan. Kaya importante yung past medical history. Okay, nung pasyente. Okay? So, the other one is, parasympathetic naman tayo. Sa parasympathetic, then, the effect will be on the alpha, that will be vasodilatation. The alpha will be vasodilatation. I'm sorry, on the parasympathetic. On the parasympathetic. Pero pagdating natin sa pilocarpine, ang effect ng muscarinic sa pilocarpine is mag-dilate yung kanyang blood vessel. Kaya pag pinatakan mo ng pilocarpine, namumula yung mata ng pasyente. Do you understand what I'm talking about? So the effect will be more of vasodilation. So phenylephrine, magko-constrict ang blood vessel, mawawala yung pamumula ng mata, pilocarpine, magdadilate. Okay, yung blood vessel. Do you understand? Okay? So the other one, we have here now the bronchial smooth muscle. I have to emphasize this. On the bronchial smooth muscle, okay, we have here now this beta-2 receptor. So beta-2 receptor, sympathetic, pag in-stimulate mo yan, magre-relax yung bronchial smooth muscle. So pag nag-relax yun, o di maganda yung daanan ng hangin. Di ba nung pasyente? An example of this medication, sino rito ang asthmatic? Have you tried salbutamol? Okay. Di ba nagpap or nag-nebulize? Nebulize. Okay? So, nag-nebulize kayo nung salbutamol. The salbutamol will act on beta-2. So, this is a sympathomimetic agent on beta-2. Okay? Anong effect? Magre-relax yung bronchial smooth muscle mo. So, pag nag-relax, mawawala yung asthma mo. Makakahinga ka ngayon ng maayos. However, it will also interact with the skeletal muscle. Okay? Have you noticed? Nanginginig. Okay? Nanginginig yung mga muscle mo sa katawan. Okay? Na-experience ko rin yan. Okay? So, nanginginig ka no? Mamaya nanginginig na yung kamay mo. Hindi mo maintindihan yung katawan mo. Bakit ganon? Okay? Yung pakiramdam ng muscle mo. That will be the side effect. Okay? Of this salbutamol. Pero mawawala rin yan. Don't worry. Mawawala rin yun. Siguro mga 2 hours after, mawawala na rin yung tremor ng pasyente. Pero kung parati mong ginagamit yan, wala na, mapapansin mo, nanginginig na siya parate. Meron akong co-faculty doon sa kabila. Asthmatic talaga yon. Okay? So, ayun. Pag nagano siya, nakikita ko yung kamay niya, okay, parating nanginig na ganyan. Alam mo may Parkinson. Di ba ganun yung Parkinson's disease sa pasyente? Okay? Walang Parkinson. Alam ka naman yung history niya. Do you understand? Okay? So, pag nahirapan kayong huminga, pwede naman kayong mag-nebulize.
ng salbutamol. Di ba, nung ano tayo, kaya mabuti na lang nag-health break tayo. Kasi nagkasakit na rin ako noon eh. 2 weeks ako nagkasakit noon. Kasi lahat ng estudyante halos ubo ng ubo at that time. Di ba? Hindi naman ako pwede mag-face mask. Paano niyo ako maririnig? Okay, pag nag-lecture. Yun, 2 weeks yun. 2 weeks yun, ibang virus yata. Okay, yung pumasok dun sa katawan ko. Tapos after that, pakilok. Uy! Malas yun. Malas yung October ko na yun. Influenza. Do you understand what I'm talking about? Okay, so baliktad naman tayo. Ang effect naman ngayon dito sa ating parasympathetic is that magko-contract. Magko-contract naman, okay, yung bronchial smooth muscle. However, kapag binigyan kita ng beta blocker, di ba? So, anong effect ng beta blocker dito sa bronchial smooth muscle? Magko-contract. Di ba? Magko-contract ha? So, pag nag-contract, inuubo ngayon yung pasyente, parang nahihirapan siyang huminga. Kaya pag magbibigay kayo ng beta blocker, kunyari, para sa hypertension, metoprolol. Yun yung pinakamura. Have you heard of metoprolol? Pinakamurang oral yun eh. Okay, bawal yan sa may sakit sa baga. Bawal ha sa may sakit sa baga. Okay, kasi aatakihin ka ng asthma. Do you understand? Eh may glaucoma, yung pasyente. Anong gamot para sa glaucoma? Timolol, betaxolol. Although patak yun, di ba, but small amount of this medication can reach the general blood circulation. So what happened? After nung patak, ina-asthma. Inaatake ng asthma. Okay, yung pasyente. Do you understand what I'm talking about? Okay? So mamaya, i-discuss ko in detail yan. So wag mo na yan sa GIT. Punta ngayon tayo dito sa my liver. Punta tayo sa liver. So sa liver, if you can still remember, in our anatomy and physiology, di ba yung excess na glucose mo, itatapon mo ba out of your body? Iihi mo ba yung excess na glucose mo out of your body? No. Okay, tatago mo yan sa katawan mo. So you will try to convert now your glucose into glycogen. Have you heard of this? Biochem. Yes. Di ba? So ang storage form ng excess glucose mo sa katawan, tago mo sa liver. Tago mo sa liver. Okay? So for example, kahapon, sino may birthday dito na pinuntahan nyo? Ano usually ang handa? Sasha na po. Merong cake, di ba? Merong long life, di ba? Merong soft drinks, Pansit. merong sandwich, di ba? Pambata. Okay? Pinuntahan nyo pambata. Puro carbo yun eh. Kinain nyo puro carbohydrate. So, dinigest mo. Okay? After 30 minutes to an hour, taas yung sugar mo. Normal yun. Pero after 2 hours, dapat babagsak yung sugar mo. Okay? So, ano ginawa mo sa excess na sugar? Convert mo into glycogen. Okay? Convert mo into glycogen. So, bababa yung sugar mo, pero store mo yung sugar mo sa atay mo. Okay? The usual site of storage of glycogen, liver, muscle. Liver and muscle. Pero karamihan, nandun siya sa liver. Okay? So, anong effect ng stimulation ng sympathetic? Punta tayo ngayon. In-stimulate ko ngayon si sympathetic. Anong effect ngayon ng sympathetic stimulation sa sugar natin? Okay, it will try to increase glycogenolysis. Anong ibig sabihin ng glycogenolysis? Lysis, breakdown. So, anong binreakdown mo? Yung glycogen, binalik mo ulit siya sa glucose. Diba? Because your glucose will be now your source of energy. Pagising mo sa umaga, kailangan may energy ka. Hindi ka kumain ng agahan, pero malakas ka. Binreakdown mo. Diba yung glycogen na kinain mo kagabi, diba na in-store mo, gagamitin mo ngayon for energy. Do you understand? So, anong effect ng sympathetic stimulation? Tumataas ang blood sugar. Kaya ang pasyente, under stress. Pasyente under stress. Tapos diabetic siya.
O, isipin mo, under stress, diabetic, tumataas. Di ba yung sugar ng pasyente? Kaya kahit uminom siya ng gamot, nag-inject ng insulin, tumataas pa rin yung sugar ng pasyente because that is the effect of sympathetic stimulation. Naintindihan? Okay? Another one is, anong effect niya? It will try to increase naman yung gluconeogenesis. So this time, neo, bago. Diba? Neo, it means new. Okay? So magpo-form ka ngayon ng glucose, saan galing? Protein. So protein, alisin mo yung nitrogen ng protein. And what will be the effect pag inalis mo yung nitrogen ng protein? Carbohydrate. Just remember biochem, anong formula ng protein natin? Amines is NH3. Anong formula ng protein natin? NH3? Same H3? Formula ng protein? Increased glucose, ganito ang mangyayari ha. Sa gluconeogenesis. So in the gluconeogenesis, okay, you will try to remove the nitrogen to form now the carbohydrate. The carbohydrate, taas yung sugar. Okay? Dito naman, i-breakdown mo. NH3 ata. Dito naman, sorry. Amines kasi. Okay, dito naman sa ating glycogenolysis, po-convert mo si glycogen or i-breakdown mo si glycogen to form now the glucose. So both sympathetic stimulation will elevate your blood sugar by these two mechanisms. Naintindihan what I'm talking about? Okay? So that will be now the effect on the liver, sympathetic stimulation. Kabaliktaran lang sa parasympathetic. So si parasympathetic, pabababain naman. Okay, yung sugar mo. Mag-relax ka. Alisin mo yung stress mo, di ba? Then, bababa yung sugar mo. Naintindihan what I'm talking about? Okay? So another one, we have here now sa mata. O yan na, nasabi ko na yung sa mata. Sympathetic is magdadilate, okay? Sa parasympathetic magko-constrict. Di ba yung pupil ng pasyente? Okay, so another one. Oops, sorry. So another one here, after the liver, sa mata. Okay, we have here now the gland. Okay, not only the salivary gland, all the glands, okay, in our body. So, kapag in-stimulate mo si sympathetic, ano ang effect nito? Decrease ang secretion ng gland. Decrease ang secretion ng gland. So, kung sa bibig, okay, dry mouth yung pasyente. Sa mata, anong effect ng sympathetic stimulation? Decrease ang secretion. Magda-dry eyes. Di ba yung mata ng pasyente? So, baliktarin mo ngayon sa parasympathetic. So, paano mag-memorize ito? Isang column lang. Sympathetic, memorizein mo lang. Kasi kabaliktaran lang sa parasympathetic. Okay? Sa board exam, may tuturo ako sa inyo. Pag board exam na. Pero kailangan maano dito. Okay? Kayo na mismo yung makadiscover. Gusto ko madiscover nyo muna. Okay? Pagkukuha ng examination. May technique. Okay? May technique yan. Tinuro ko yan. Tinuro ko yan sa board exam na. Okay? Sige. Okay, so this time, we will try to go now to this ocular structure. Punta tayo ngayon dito sa ocular structure that contains now this, okay, that contains now this alpha 1. That contains now this alpha 1 and alpha 2. Okay, so ano yung ocular structure natin dito that contains now this alpha 1? As I have said, the conjunctival blood vessel. So, pag nilagyan ko siya ng 2.5% bilirubin, then ano yung effect? Magko-constrict yung blood vessel. So, mawawala yung pula. So, this will act as ocular decongestant. Ito ang problema. Alpha 1, okay, alpha 1, meron din siya dito sa dilator. Pipilay natin. O, di ba pag pinatak ko yun, yung gamot, okay, papasok yan doon sa conjunctiva.
mawawala yung pula ng mata. Ma-absorb din yan sa loob ng cornea natin Di ba? Hanggang makarating sa aqueous chamber. So, anong pupuntahan niya na may alpha 1? That is dilator pupillate. So, therefore, kapag pinatakan kita ng 2.5% phenylephrine, okay, mawawala yung pula ng mata, pero magdadilate yung pupil ng pasyente. Do you understand what I'm talking about? Ayokong mag-dilate Ang gusto ko lang is mawala yung pula ng mata ng pasyente. So, anong bibigay ko? Mas mababa yung concentration. Okay? Maraming concentration yan. So, pag sinabi ko concentration, percentage yun Pag sinabi ko dosage, milligram yan. Or grams yan. Okay? So, liquid. Pag sinabi natin concentration ng gamot. Okay? So, anong concentration? Para hindi mag-dilate yung pupil, pero mawawala yung pula ng mata ng pasyente. And that will be 0.125. Mababa yun. Diyan lang yan. Diba? Diyan lang yan sa ating conjunctival vessel. O, di nawala yung pula, pero hindi magdadilate yung pupil ng pasyente. Do you understand what I'm talking about? Okay? So, pwede kong simulate yan actually kung nag-ocular pharma kayo sa akin. Papupulayin ko yung mata mo, pagkatapos, papatakan ko siya ng 2.5% phenylephrine. Sa neuro, kaya lang di tayo nag-neuro na nag-neuro na nagpatak ako Pwede akong anisocoria. Pwede ako mag-simulate ng anisocoric condition. Teka. May clinical neuro kayo sa akin, di ba? Wala po. Hindi po namin alam. Ngayong Ako fourth year clinical po. neuro nila Nako! Okay. Magkikase ulit tayo. Okay. That will be now the anisocoric condition. Maganda yan kasi sabi ni Din Sabi ni Din sa akin, bigyan mo ng case. Okay, yung mga bata. Di ba na-analyze nyo? Okay? Natin yung critical thinking niya. Nakikita ko yan, na-develop na yan. From the first case presentation, di ba? Hanggang dun sa second case presentation, ang laki ng improvement niya. Okay, really, ang laki ng improvement. Hindi ko alam kung kikiligin Wala pa yung third case. Kasi wala na akong oras Glaucoma na Ito na yung discussion natin for the final. Anong case? For the final Okay. So, next one. Another one. Okay, we have here now. So, hindi pwede for angle closure Kasi pag binigay mo sa angle closure, di ba, kakapal yung iris. Pag kumapal yung iris, lalong liliit yung angle, trabecular angle. Okay? Kaya ang most common contraindication ng inyong mydriatic agent is angle closure glaucoma. Pero kung hindi alam ng pasyente kung open angle or angle closure, watch out kung magpapatak kayo ng mydriatic agent. Kaya dapat meron na kayong pilocarpine na reversing agent. Kaya lang, hindi kasama sa DPA nyo yan Di ba yung pilocarpine? Do you understand? Okay? So, tuturo ko sa inyo yan. Pagdan natin sa Okay? Pagdan natin sa susunod na clinical neuro natin. Okay? Clinical neuro, optometry, I think. Okay, will be your second set subject. So, case uli yan. So, the other one, we have here now the Lab ba yun? trabecular meshwork. Lab ba? So, trabecular meshwork has an alpha-1 receptor. Okay, pag in-stimulate mo yan, just remember the trabecula parang salaan na pinagpatong-patong. And what will happen? Pag pinagpatong-patong mo, in different direction, paliit ng paliit yung butas. Kaya 80% or 75% ng resistance ng outflow, di ba dalawa yung outflow natin? Just remember the video. Hindi niyo pa binasa yung video. Pinakinggan yung video. Basa at pakinggan yun. Hindi niyo pa daw binasa Okay. yung video, hindi niyo pa daw pinakinggan. So, 78. This is now yung trabecular meshwork. Yan. So, ganyan yung itsura ng trabecular meshwork. So, anong itsura ng trabecular meshwork? Para siyang
salaan na pinagpatong-patong in different direction. Diba? So pag pinagpatong-patong mo in different direction, ano mangyayari? Liliit ngayon yung butas. Kaya in the outflow of the aqueous humor, outflow ng aqueous humor, nasaan ang resistance? Di ba ganito yung flow ng aqueous humor natin? Yung flow ng aqueous humor natin. Okay? So this is our normal angle. Ito yung angle natin ha. That is, the normal angle is 35 to 45 degree. Di ba yung angle? Okay? Pag nag-move forward itong iris mo, liliit yung angle. Di ba? O di meron kang angle closure glaucoma. Pero pag open angle glaucoma, ang problema mo nandito sa trabecular meshwork. Pero dalawa ang outflow natin. Dalawa yung outflow natin, 80% ng outflow papunta rito sa may trabecular meshwork. And the remaining 20% papunta rito. That is the ovuoscleral outflow. Do you understand what I'm talking about? Okay. So, sino ang emergency glaucoma and acute glaucoma? Open angle or angle closure? Bakit angle closure? Kasi, pag nag-move forward yung iris mo, barado si trabecula, barado si ovuosclera, biglang shoot up ng intraocular pressure. So, sino ang mabilis mabulag? Angle closure. Walang outflow eh. Di ba mangyayari? So, uncompensated glaucoma yan. Di ba? And this is emergency glaucoma. Yung pasyente. Okay? Pag open angle, normal yung angle. Ayan, normal yung angle niyan. Normal yung angle niyan. Pero anong problema? Barado. Di ba yung trabecular meshwork? So, bakit nagbara? Marami. Pwedeng pigments. Have you heard of pigment dispersion syndrome? Yan. Galing sa ano yon? Sa iris. Di ba yung pigment na detach sasama sa flow ng aqueous humor, babara sa trabecular meshwork. Merong hypema, yung pasyente. Saan pupunta yung dugo doon? Trabecular meshwork. Okay? Meron siyang hypopyon, yung pasyente. Nana. Di ba? Meron siyang uveitis, may nana. Okay? Para sa trabecular meshwork. Okay? Pumutok yung Morganian cataract. Have you heard of Morganian cataract? Yes. Pumutok. Di ba? Ano yun eh? Nagsusoften yun eh. Yung nucleus niya nagli-liquefy. So pag pumutok yun, edi yung liquid nun sasama sa agos ng aqueous humor, babara sa trabecular meshwork. Tataas ang intraocular pressure. Di ba nung pasyente? Okay? Nagpapatak ng steroid yung pasyente. Okay? May diabetes yung pasyente. Okay? Anong effect? Okay, nung diabetes, mataas din ang sugar mo sa aqueous humor. Tataas yung sugar sa aqueous humor. Kasi mataas yung blood sugar mo eh. Di ba saan galing yung aqueous humor mo? Sa dugo. O di lalabas yun. Di ba? Lalabas ngayon yung sugar doon, mas marami sugar lalabas. And this sugar will combine with amino acid. So magpo-form ng glycosaminoglycan. And this glycosaminoglycan, babara din yan sa trabecular meshwork. O barado yung trabecular meshwork. Pero bakit hindi tumataas agad-agad yung kanyang intraocular pressure? Kasi meron ka pang 20% ng outflow sa ovuosclera. Okay? Kaya hindi siya emergency glaucoma. Compensated siya. Hindi agad-agad tumataas yung intraocular pressure ng pasyente as compared kung nag-move forward ito. Sarado, 100%. Walang lumalabas na aqueous humor. Pag angle closure glaucoma. Naintindihan what I'm talking about? Okay? That is supposed to be now the maraming etiology. Pakipanood yung video na yun. Kompleto yung discussion ko doon. Kompleto yun okay? Kaya sabi ko, dito na ngayon ako sa management. Okay, dito na ako ngayon sa management ng glaucoma. Ano yung hindi natapos? Including the pathophysiology
Nandun din yun. Parang Diniscuss ko bakit ang common. Okay, nagkakaroon sila ng optic nerve atrophy. And patient with optic nerve atrophy, ano ang manifestation? May tunnel vision din. Progressive yan, nagiging ganyan yan. From arcuate, scotoma, from arcuate, scotoma, okay, unti-unti yan, okay, maapektuhan yung peripheral portion. Okay, ng retina, sparing din yung macula. Sparing din yung macula. So magkakaroon sila ng tunnel vision, then sooner or later, pati yung macula naapektuhan na. Bulag. Magto-total blindness yung pasyente. Okay? Yun yung case natin na case 2. Di ba? Merong tunnel vision. Merong tunnel vision yung pasyente. Pero ito glaucoma. Yun, walang glaucoma eh. So, paano mo ngayon na-rule out yung glaucoma doon sa case 2 natin? Kasi normal yung kanyang intraocular pressure at normal yung kanyang cup-disc ratio. Pero kapag may glaucoma, malaki yung cup-disc ratio. Di ba, nung pasyente? Kaya rule out natin yung glaucoma. Di ba, that causes now this, that causes the tunnel vision in the patient. Do you understand what I'm talking about? Okay? Okay, so the tunnel vision, alam niyo na yan, on this patient. Okay, so punta na kayo ngayon dito sa medication. Okay, so this time, okay, sabi ko kanina, ano ang effect ngayon sa trabecula? Pag pinatak ko yung gamot directly, bubukan niya yung trabecular meshwork. Okay, pag binukan niya, gaganda ngayon yung outflow ng aqueous humor natin. Okay? Ano nga bang cause? Bakit tumataas ang intraocular pressure ng pasyente? Dalawa. Increase ang aqueous humor secretion. And then, barado yung outflow. Di ba? So, anong management natin? Babalik ta rin mo. Aim in the management is decrease mo yung secretion ng ciliary process. Pagkatapos, i-enhance mo yung outflow sa trabecula at saka sa obvious sclera. Do you understand what I'm talking about? That will be the aim in the management for glaucoma. O, dun tayo magko-concentrate sa gamot. Doon tayo magko-concentrate sa gamot, ano yung gamot na magdi-decrease yung secretion ng aqueous humor at ano ang gamot that will enhance the outflow of the aqueous humor. Okay? So, i-classify ko yan para hindi kayo mahirapang mag-memorize. Okay, nung gamot. Okay, so the other one, pag nalagyan kita ng drug acting on the alpha-1, okay, acting on the alpha-1, such as phenylephrine, magkocontract si Mueller's muscle sa eyelid. Magkocontract si Mueller's muscle sa eyelid. So, pag pinatakan mo siya, di ba sa Mueller's muscle, anong function ng Mueller's muscle natin sa eyelid? Anong function ng elevator? Elevate. Anong function ni Mueller's? Maintain yung eyelid mo. Always elevated. Okay, this will be antagonized by orbicularis oculi muscle. Because the orbicularis, pang-close, di ba, ng eyelid natin. Do you still remember? Okay? Now, anong mangyayari pag overcontracted yung Mueller's muscle mo? Kasi, Mueller's muscle contains alpha-1. It is innervated by sympathetic. Do you still remember the elevator? Anong innervation elevator? Cranial nerve number 3. Okay, Mueller's muscle is sympathetic. Di ba? Orbicularis oculi, cranial nerve number 7. Do you still remember? Okay? So, sympathetic Mueller's. Sympathetic innervated by Mueller's. Nagpatak ako ng phenylephrine. And Mueller's contains alpha-1. The Mueller's contains alpha-1. So, ano mangyayari? Mag-overcontract. Di ba yung Mueller's muscle mo? Pag nag-overcontract yon, yung eyelid mo, papasok ng ganon. So, akala mo, meron siyang protrusion ng eyeball. Okay? So, wala siyang protrusion. Wala siyang protrusion kasi nag-overcontract lang yung Mueller's muscle. Kaya pagpatak, sabi ng pasyente, Dok, lumuwa ata yung mata ko. Hindi yon.
Okay? Pwede natin gawin yan. Tingnan natin kung magka-overcontract yung eyelids niya. So how would you know that the patient have no? Pseudoproptosis yun. Sabi nila, is pseudoproptosis. Just remember your ocular disease? Yes. Yes. The word pseudoproptosis? False. Pseudo, it means Hindi naman false. pero ito na. Yeah. Hindi pala nakaluwa. Di ba yung mata ng pasyente? Okay? So, paano ko malalaman na wala siyang proptosis? Halika daw. Dito ka. Upo ka daw. Kunin mo yung upuan mo. Di ba sa monsoon sign? You know the monsoon sign, pag may keratoconus, titingin siya ng baba. Di ba ganyan? Tapos makikita mo yung patriangular na keratoconus. Okay, ganito ang gagawin niya. Okay, this time, nasa... Huwag dito, para kita. Okay, so dito ako. Tapos, tingin yung pasyente doon, mulat ang mata. Silipin ko ito. Kung nakaprotrude, okay, yung mata ng pasyente. Sa keratoconus, makikita mo rin dito eh. Nakatingin ka rito sa taas, tapos tingnan mo pababa. Di ba? So makikita mo kung may keratoconus, nakaprotrude. Di ba yung keratoconus niya? Dito makikita mo rin kung may protrusion ng eyeball. Okay, yung pasyente. So ito, meron ba? Wala. Kasi natatakpan ng kanyang eyelid. Di ba yung kanyang eyeball? Pero kung may pseudoproptosis siya, makokontract ng ganyan. Di ba? Pero hindi pa rin nakaluwa eh. Hindi pa rin nakaluwa yung kanyang mata rito. That is only an over-contraction of the Mueller's muscle. Do you understand? Okay? Sa clinical neuro natin. May case kayo. See you next time, Doc. May case kayo sa clinic, di ba? May case kayo ganyan. Okay? Kung hindi nyo alam, tanongin nyo ako. Tingnan ko kung masasagot ko yung case nyo. Okay? Yung case nyo ha, na papasyente. Marami stroke patient, neuro patient. Pero you have to make sure yung dadalhin yung stroke patient, meron problema sa mata ha. Apa. Kasi baka mamaya wala nang Stroke. problema sa mata, hindi tatanggapin yan. As one of your neuro case. Okay? Nag-exo, neurocation, nabulag, neurocation. Kasi it affect now the visual apparatus, di ba, of the patient. Okay? So, I don't know kung sino yung in charge doon sa baba. Okay, next one. We have here now this alpha 2. Saan si alpha 2? Nasa ciliary process natin. So, when you stimulate, ano si alpha 2? Inhibitory. Pag in-stimulate mo si alpha 2, inhibitory yung effect. Di ba? So, anong effect kung inhibitory sa ciliary process? You will try to decrease the secretion of aqueous humor. Okay. Puntahan ko ngayon dito si beta 2 receptor. Si beta 2 receptor nasa ciliary process din. Okay, but this time it's excitatory. So dalawang receptor natin sa ciliary process. We have the alpha 2, the other one is beta 2. And their effect is antagonistic. Antagonistic ha, pag sobra yung secretion mo na ng aqueous humor, then you have to stimulate your alpha 2. Naintindihan? Kung konti yung aqueous humor mo, stimulate mo si beta 2. Okay? Para dumami yung aqueous humor mo. Naintindihan? What I'm talking about? Okay. May glaucoma, yung pasyente. Anong aim natin sa management ng glaucoma? Decrease mo ang secretion, di ba, ng aqueous humor, enhance mo yung outflow, di ba, ng aqueous humor. O anong gamot that will try to decrease the secretion of aqueous humor? Kumuha ka ng gamot that will try to stimulate the alpha 2 receptor. Okay? Have you heard of apraclonidine Yes. and Yes. brimonidine? Have you heard? Okay, alpha 2. It will interact on the alpha 2 and that will decrease the secretion of aqueous humor. Pero, wag mong stimulate si beta 2. Kasi ang effect ni beta 2, increase ang secretion ng aqueous humor. So, ano bibigay kong gamot? Beta blocker. Diba? Magbibigay ako ngayon ng timolol, magbibigay ako ng betaxolol. And what will be the effect? Beta blocker yun eh.
So therefore, i-decrease niya yung secretion ng aqueous humor. So magbibigay ako ng brimonidine, magbibigay ako ng betaxolol, di ba dun sa pasyente. And that will try to decrease the secretion of aqueous humor. Kasi hindi kaya ng apraclonidine lang eh. So bigyan mo dapat, magkasama sila in drug combination. Magkasama sila noong apraclonidine with that of the timolol or betaxolol. So anong enhancement of drug effect nun? Synergism. Have you heard of synergism? Okay, potentiation, additive, Yes. antagonism. Do you still remember Yes po. yung general pharmacology nyo? Pag meron silang same effect, pinagsama mo, synergism yan. Okay? Naintindihan? Pero pag pinagsama mo silang dalawa, same effect, pero useless yung isa, di ba? Pareho lang nung isa eh. Kunyari, may nakita na ba kayong combination ng ampicillin and amoxicillin? Wala. Because they belong to the same category. Kung ano kaya patayin ni ampicillin, kaya rin patayin ni amoxicillin. Additive yun. Kasi useless eh. Nagsama ka ng dalawang gamot, pero isang gamot is already enough to produce, di ba, the desired pharmacologic effect. Nakakita na ba kayo na magkasama ng mefenamic acid and ibuprofen? Wala. Because they belong to NSAID category. Kailangan isama mo iba, non-NSAID, such as paracetamol. O, di ba meron magkasama yung paracetamol is non-NSAID, and then ibuprofen, NSAID. Pero pareho silang may analgesic and antipyretic property. Okay? Naintindihan what I'm talking about? The word synergism, and then you have the word additive. Wala pa tayo sa potentiation, ha? Okay, meron pa yung word na potentiation. Naintindihan dito? Yung discussion natin dito? Okay. So, kunin natin ngayon punta naman tayo ngayon dito sa beta receptor. So, beta 1, nasaan siya? Nasa puso, nasa kidney. Nasa puso, nasa kidney, tapos, anong effect niyan? Okay, tataas yung blood pressure. Di ba nung pasyente? Okay? Tapos, beta 2 receptor, tataas yung intraocular pressure ng pasyente kasi meron yan sa mata natin. And beta 2 is present at the bronchial smooth muscle. O, di ba? Pag in-stimulate ko si beta 2, anong effect? Magre-relax yung bronchial smooth muscle. Pag binigyan ko ng beta blocker, magko-contract yung bronchial smooth muscle, mahirapang huminga. Di ba yung pasyente? Kaya kung ang pasyente may glaucoma, huwag kayong magbigay, yung pasyente may glaucoma na merong sakit sa baga, huwag niyong bigyan ng beta blocker. Bababa yung kanyang intraocular pressure, aatakihin naman ng asthma. Okay, yung pasyente. Betaxolol is safe. Naintindihan? Kasi Okay? betaxolol is So next one, we have here now this beta 3 receptor. Lumabas siya sa board exam. Okay, kaya lang walang gamot na specifically will interact with the beta 3. Kasi ang effect niya is lulusawin yung mga taba nyo sa katawan. Okay, that will be now the lipolysis. Eh wala Kailangan ko niya. walang specific lang na gamot that will interact with that of the beta 3 receptor. Okay? O, punta naman tayo dito sa receptor ng ating acetylcholine. We have the nicotinic, the other one we have the muscarinic. So the nicotinic receptor will be more on sa mata, extraocular muscle. The muscarinic, hanggang 5 yon. Pero ano yung sa mata natin? That will be muscarinic 3 receptor. At anong ocular structure na mayroong muscarinic 3 receptor? One is the muscles for accommodation. One will be the muscle for accommodation. So pag in-stimulate ko si parasympathetic, magko-contract si ciliary muscle, di ba? Tapos magko-constrict ang pupil because our sphincter, okay, our sphincter pupillae and that of the ciliary muscle are innervated by parasympathetic. Di ba? It's innervated by cranial nerve number 3. And cranial nerve number 3 contains parasympathetic fiber. You understand? O, kailan mangyayari yan? During near point accommodation reflex.
So, paano yung near point accommodation reflex? Eh, di magbasa kayo. Di ba, magbasa kayo. Okay? Pagbasa mo ng ganyan, anong nangyari sa mata mo during near point accommodation reflex? There will be convergence of the eyeball. Okay? What muscle involved during convergence? Medial rectus. Media rectus. Anong innervation ng media rectus? 3. Di ba ang code natin dyan is all extraocular muscle is innervated by cranial nerve number 3 except SO4, LR6. Yan ang code. Huwag mo na memorize na isa-isa yan. Okay, yung code lang. Memorize mo yan. Medial rectus, cranial nerve number 3. Okay? Tapos ng convergence of the eyeball, constriction of the pupil. Because you have to increase the depth of focus. Kaya ka nga nagpipinhole di ba? Kung hindi makita, pinhole mo. Tingnan natin kung bababasa niya. Di ba with pinhole? Pag hindi nabasa ng pinhole, huwag mo na i-refract yan, yung pasyente. Okay, baka mamaya may katarata yan, hindi mag-improve ba, may katarata yan, or may retinopathy. Di ba yung pasyente? You understand what I'm talking about? Constriction. Di ba of the pupil. Okay? To increase the depth of focus. Bakit kailangan mag-converge yung eyeball? Para isang image na lang siya. Di ba? Magiging isang image na lang siya. Okay, yung image nyo. Tingnan nyo yung ginawa nyo na tunnel. Hindi nyo mineasure yung PD. Di ba tayo mineasure natin yung PD? Hindi nyo mineasure yan eh. Okay? Ang layo ng butas So ano yung image mo? Dalawa yung nakikita mo. Di ba? So dapat yun is naka-fuse. So paano mag-fuse yan? Eh kailangan mag-convert yung eyeball mo. Do you understand? Di ba meron kayong amplitude of accommodation? Have you heard of the amplitude? Ano ba ganyan? Di ba merong normal distance lang yan? 14? Tama no? 14 inches? Tama ba? 16. Yung amplitude of accommodation. Pag naduduli ka na, stop na. Di ba sa malayo, ayan, nakikita mo siya, isa lang. Pero pag lumalapit na, naduduling ka na, okay? Pag naduling ka na, stop na, measure mo yan. Ano yung distansya mo? Tama na? Okay, that is the amplitude of accommodation. Meron pa yung parang metal na ganyan. Nakikita ko yun, tapos mini-measure niya. AOA is minus lens or plus Okay? lens. So normally dapat is, tama ba? 14 inches? 20 ata. Ay, 19. Okay. O 16, 20, 14 to 16 inches. Meron lapit-lapit na, Dok, hindi pa rin siya naduduling. Hindi ka pa rin naduduling. Dapat maduduling ka na. Tinitingnan mo ba ito? Baka mamaya nakatingin siya doon sa malayo. Okay? Naintindihan what I'm talking about? Okay. So, convergence of the eyeball, constriction of the pupil, papasok na yung accommodation. And what happened during accommodation? Magko-contract si ciliary muscle, magre-relax si sonular fiber, at pag naka-relax si sonular fiber, di walang humahatak. Di ba sa crystalline lens? So kung walang humatak sa crystalline lens, flexible yung crystalline lens natin, okay, then you increase. Di ba? You increase the AP diameter. Di ba? By convexity. Just remember, para makakita ka ng malapit. Para makakita ka ng malapit. So therefore, when you stimulate mo yung muscarinic tree that contains the ciliary muscle, that contains now yung sphincter pupillae mo, nandun papasok si process ng near point accommodation reflex. Near point the near point accommodation reflex. Do you understand what I'm talking about? O, magpapatak ako. Acting on ciliary muscle. Acting on sphincter pupillae. So, anong gamot yun? Agonist. Pilocarpine. Pa-experience ko sa inyo ang pilocarpine. Okay? Next step. Bakit? Kasi, may study na si Octal at approved na ng FDA na ang pilocarpine ginagamit pang presbyopia. Huwag ibibigay sa 60-year-old and above. Useless siya. Kailangan bago pa lang. Okay, nagpe-presbyopia yung pasyente. Bakit? Di ba kapag matanda na, aray, okay, medyo relax na. Di ba yung aming ciliary muscle?
Kaya kailangan na namin mag-salamin. Di ba? Para makabasa kami ng malapit. Eh, relax na yung muscle eh. Mahina na eh. Di gisingin ko, bigyan ko ng pilocarpine. Di ba? So, pag pinatak mo ngayon yung pilocarpine, nagigising na ngayon si ciliary muscle, ayan na. Okay? Hindi siya agad nagkakaroon ng grado sa malapit. Yun ang study na ginawa ni ophthalmologist. Study ko rin yun actually sa kabila. Hindi lang natuloy kasi naiinis ako dun sa yung ERB, ethics. Bago nila i-approve, ang tagal. Okay, i-approve yung research na yun. Kasi gagamit ng human subject. Sayang naman. So kung gusto niyo ng research, alalayan ko kayo sa pilocarpine. Huwag ka nagamit Right, ng human okay, sige. subjects. Mahirap Tingnan po. natin yung effect ng pilocarpine. Case study. Kaya lang hindi nyo DTA ang pilocarpine. Okay? Nandito naman ako eh. Kung in-approve nila, at ako naman ako eh. Safe lang sa iyo. Mas okay pang i-constrict ang pupil kesa i-dilate ang Mas okay pupil. din. Kaya sa service. Okay? Safe yung constricted, yung pupil. Networking ka. Do you understand what I'm talking about? Ganun lang. Okay? And this is used for glaucoma. Bakit ginagamit ang pilocarpine for glaucoma? It will contract, okay, it will try to contract the sphincter pupillae. O pag kinontract mo sa sphincter pupillae, anong mangyayari? Di ba, hatakin mo ito, ninipis siya, yung sphincter, this is the cornea, this is the iris mo. So pag hinatak mo yan, ninipis ito, yung iris mo. Pag ninipis yung iris mo, lalaki yung angle. O, di mas magandang myotic agent ang bigay natin, di ba doon sa pasyente, kesa bigyan mo siya ng mydriatic agent, yung pasyente. Do you understand what I'm talking about? Kaya lang may mga side effect ha. Yung pilocarpine. May side effect sa tiyan. Okay, may side effect ngayon doon din sa mata. Namumula yung mata. Kasi pilocarpine will dilate the pupil. Tapos, hindi siya pwedeng magbasa ng malapit. Bakit hindi pwedeng magbasa ng malapit? Mag-over-accommodate kayo doon. Mag-excessive contraction yung ciliary muscle. Di ba pinatakan mo na siya ng pilocarpine? Nag-contract na yung ciliary muscle? Nag-accommodate ka. Anong mangyayari? There will be ciliary muscle spasm. Do you understand what I'm talking about? Okay? So magkakaroon siya ngayon ng accommodative spasm. Yung pasyente. Masakit sa mata yun. Pag nagkaroon ng accommodative spasm. That's Yung visual pasyente. optics. Okay? Yun yung Back kay problema. attorney. Okay, yun yung problema Mm. kapag pinatakan ng pilocarpine yung pasyente. So dapat, ang tingin yan, parating malayo. Pwede ba yun? Parating malayo yung tingin ng pasyente. Okay? Hindi ko alam kung anong ginawa ni Optam doon. Tapos nakakita na nga sila ng result without giving the side effect of the medication. And how would you prevent the side effect? Yung accommodative spasm ng pasyente. Naintindihan what I'm talking about? Okay? Bigay na ng Optal yan. Oo, kayo. Kasi, mababawasan yung pasyente nyo. Kasi hindi agad magpe-press biopic. Okay, yung pasyente. But don't worry, hindi naman lifetime yun eh. Pag nagpatak siya ng pilocarpine, parati bang gising na yung ciliary muscle? Hindi. Kasi geriatric eh. Pag tumatanda, talagang humihina na ng humihina yung muscle. Naintindihan what I'm talking about? Okay? Kaya mo lang si Optam. Okay, kaya mo lang si Optam, bigyan niya ng pilocarpine. Okay, yung pasyente. Pero meron akong gagawin research eh. Iba naman. Okay? Titingnan ko muna kung ma-approve yan. Also using pilocarpine. Okay. So, almost time. Do you understand our discussion here? Wala pa tayo sa gamot ha? Wala, intro pa lang yan eh. Okay? Ako tsaka na yung papasok yung drug acting on the autonomic na pwedeng ibigay sa may glaucoma.
Naglokoma na pasyente. Okay, so anong gamot yun? Drug acting on alpha 1. Drug acting on alpha 2. Diba? Drug will try to block beta receptor. Specifically, the beta 2 receptor. Kaya, inintro ko muna yung autonomic nervous system. Do you understand? Okay? Sige. Check the attendance. Check that, check that. Nag-submit na lahat ito to. May isang kulang po. Yung hindi nag-submit, nag-submit kayo. Ay, di, Or dalawa. else, Dito kasi siya. wala kayong grado. Ako na, bro. Bababa yung grado yun. Please submit this activity because this will be for your final. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Thank you for attending.